Chef, dahil nga magpapasko, naisipan ko mamigay ngayong Pasko na pinagpaguran at ginawa ko. Ito kasi isang naging tradisyon ko na tuwing Kapaskuhan. Pero kwento ko lang muna kung bakit at paano nagsimula. Nung bata pa kasi ako at hanggang sa nagtatrabaho na, tuwing Pasko ay madalas akong may natatanggap na regalo mula sa kapamilya, kaibigan o kaopisina. Pero dahil nga gipit pa ako sa buhay noon, wala naman ako mabigay pabalik. Nakaya minsan pero wala talaga Naalala ko pa nga na ang tanging nabibigay ko lang noon ay simpleng thank you lang. Alam mo yung pakiramdam na gusto mo rin mag-share ng joy pero limitado ka? Kaya simula nang medyo naka-LL na ako, sabi ko, babawi ako. Kaya nakaugalian ko na din mamigay tuwing Pasko ng regalo at in-make sure na gawa or luto ko to. Bakit luto o gawa ko ang binibigay ko if matatanong nyo? First reason is I praise God syempre for giving me this passion and skill sa pagluluto. Gusto ko siyang gamitin hindi lang para kumita, pero para mapagbigay din ng simpleng kasiyahan. Second, naniniwala ako sa regalong pinaghirapan ay mas nakaka-touch. Tama ba ako, Chef? Yung feeling ko ako lang yun. Kasi diba, iba yung feeling kapag alam mong pinaggalaanan ng oras at effort yung isang regalo kaysa yung binili lang. At syempre, pangatlo. For practical reasons na rin, hindi pa naman ako mayaman, pero gusto ko talagang marami ang mabigyan tuwing Pasko. Mas tipid ang gumawa ng regalo kaysa bumili, at mas marami ang mabibigyan sa simpleng effort ko. From the previous years, ang mga nabigay ko na ay brownies, cookies, Brothers de Mercedes, tinapay at kung ano-ano pa. This year, ang naisip ko is kunafa chocolate naman. Kung bakit? Dahil nga ang maalala nyo, may vlog ako last time ng recipe ng Dubai chocolate or yung kunafa chocolate. At sa mga kakilala ko dito sa Hong Kong, hindi pa lahat familiar dito sa kadahilan ng walang nagbebenta ng ganun dito. Kaya excited ako ipatikim at ipakilala ito sa kanila. Pero masingit ko lang, Chef, naisip ko rin naman na hindi lang naman sa pagbibigay ng material na bagay nasusukat ang pagmamahal. Kahit anong maliit na bagay, basta mula sa puso, malaking impact na sa ibang tao. Kaya gusto ko talaga tuwing Pasko mag-e-effort kahit papaano, whether sa pagluluto, pagbibigay, o pag-i-spread ng positivity. Kasi ang Pasko para sa akin hindi lang tungkol sa regalo, kundi sa pasasalamat. Pasasalamat sa blessings, sa pamilya, at syempre sa mga taong tumutulong at nagpapasaya sa atin araw-araw. Kaya para sa mga kababayan nating OFW dito sa Hong Kong, kahit malayo tayo sa pamilya, gusto kong maramdaman nila na special ang Pasko dahil sa simpleng heartfelt na regalong tulad nito. Kung gusto nyo rin magsimula ng gatong tradition, Chef, hindi kailangan magarbo o mahal. Pwede nyo simulan sa simpleng luto o gawa nyo mismo. For example, kung mahilig kayo mag-bake kahit cookies lang o banana bread, malaking saya na ang madadala nito. At kung hindi kayo marunong magluto, pwede rin naman gumawa ng mga personalized cards o crafts. Ang importante ay may puso sa pagbibigay. Kaya ngayong Kapaskuhan, mamahagi tayo ng pagmamahal at saya sa ating sariling pamamaraan. Sa simpleng chocolate na ito, na may puso at effort, sana ay may pasaya ko ang mga taong makakatanggap. Oh, siya, tama na. Masyado na ako makata at madrama ata. Chef, baka sabihin mo ang bigat ng vlog na to, parang pang MMK episode. Pero yun, sana na-inspire ko kayo kahit papaano. Minsan lang ako maging sentimental kaya pagbigyan nyo na ako. Pero ikaw, Chef, meron ka na din bang tradisyon na ginagawa tuwing Pasko? At ano ang madalas mong binibigay? I-share mo rin sa comments at baka ma-inspire ako para sa susunod na taon. Salamat sa panonood at advance Merry Christmas!